naka-live na po ito? Opo, Queen. Oo, ang galing ng ating mga no? Nakikita lahat ang ating programa sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga naniniwala sa misyon na ito at sa lahat na anumpisahan na paglaban mula sa Ligwasan Mars, papunta sa Takurong, papunta sa Marbel, sa General Santos, sa Davao, sa Zamboanga, sa Sulu, hanggang sa pumunta ako ng Borneo, ng Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, hanggang narating ko ang China, ang iba't ibang bansa, Thailand, dito sa Malaysia, lalo na sa Singapore at sa Malacca. Sa mga taong hindi naniniwala, bye-bye! Pero sa mga taong naniwala, salamat. Sa mga taong humaharang at hindi naniniwala, bye-bye! Sa mga taong nag-alipusta, naniningil, sisingilin lang. Ang mga taong nagsasab na kami at masusunog sa gobyerno, dadalhin din natin sila sa apoy kung kinakailangan ang hustisya ng divino gobyerno ay ipapataw sa tubig, apoy, lupa at sa hangin. Iyan ay mangyayari. Maraming nagsasabi, hindi totoo. Maraming nagkukutya na hindi totoo. Pero ang laban ko ay laban ng buong mundo. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, bakit pa mag-aksaya ng inyong buhay sa paniniwala ninyo? Hindi ako totoo. Huwag kayong mag-aksaya. Sayang ang pananalita ninyo, sayang yung bawat ninyo, sayang yung enerhiya ninyo, sayang. Kasi dito nakikita sa lahat. Lahat ng papeles ko, ginamit na nila lahat, pero pagdating sa dulo, bumagsak din sa kamay ni Queen. Kung hindi totoo, ang pirma, ang signatory, bakit ino-honor ng iba't ibang bangko? At bakit hindi ako nasaktan ng ibang tao na naniniwala? Alam ninyo may kasalanan kasi kayong tinatago, kaya ang ginagawa ninyo, binabaliktad nyo ang issue. Nagkasala kayo. Kaya ang ginagawa ninyo, gagawa kayo ng istorya para hindi maniwala ang tao. Pero sa akin, tapos na. Sino nga ba ang nagbigay ng betrayal of trust mula 2009 magpahanggang? Iniisa-isa po yan. Resibo sa resibo po yan. Ngayon yung mga nagsasabi wala pa yung RCI nila. Tutaw pa. Ang tanong, kanino kayo nagpagawa? Sino ang gumawa? Sino ang binigyan nyo ng pera? Yan ang pinapa-account ko sa central office. Kaya nga meron tayong accountant. Meron tayong office para magpatunay kung saan napunta ang pera ninyo. Na kung nandito sa akin, salamat dahil meron akong tinatawag na bank statement. Ngayon, ginagawa ko ito lahat para sa programa ng roadmap natin mula 2009, Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program, and Renewable Energy, and ang tunay na soberenya. Now, alalahanin ninyo, ang unang hindi magpapatunay because of human respect
Yan ang pinakamas lahat, lalo na yung hindi nakakakita kung sino ang katabi nila at hindi rin nagpakilala bagkus alam nila kung sino ang kumakalaban. Greed for power and greed for money, greed for self-interest, greed for prestige, yan ang nangyari sa mga taong kumakalaban. Marami po kayo. Ngayon sasabihin niyo sa akin, inabandon ako si Ama Ali. May posibleng kayo ang magkakaroon ng problema. Dahil unang-una, hindi niyo malusutan ang hustisya. Nagpakababa ako para matuntun ko kung sino ang tunay na kalaban. Magsama-sama kayo, magbuklod-buklod kayo. At kami pa ang demonyo. Salamat po, Apo, dahil ngayon nasala na natin the final round of filter na nandito mismo sa hanay ng loob at ng labas. Kaya nga yan ang isa sa mga bagay na tinitingnan ko. So ngayon, alam ko na maraming masasaktan. Pero sa birthday ni Apo, kinukuha na namin lahat ang dapat. Marami tayo, hindi lang siya. Kaya ako, di bali nang alipustahin niyo. Huwag lang ang matanda. Huwag lang ninyo saktan ang totoong nagmamalasakit sa inyo. Kung hindi kayo maniwala, prove to me, because ito ang magpapatunay, ito, at iyan ang dinala ko sa bangko. Eh bakit totoo? You people do not understand the reason of truth and justice. Lahat kayo mananagot. Dahil sa araw na ito, binabalik ko lang naman ang respeto, ang dangal, karangalan, integridad ng taong sinaktan ninyo nang dahil sa kapirahan. Politiko, pinahiraman kayo. Militar, binigyan kayo ng sweldo sa heritage asset. Central Bank, wala kayong magawa. Ang bawi ay bawi. Dapat tiningnan nyo muna kung sinong kinakalaban ninyo bago kayo umarangkada. Divine justice, o sabihin na natin physical justice, mangyayari po yan. Dahil ang presidente ay na-installed, na-reinstate in February 28, 2025. Lahat ginawa ko, nagpakasakit, I do the silent move. Lahat ng kasiraan, nilunok ko, pero lahat kayo mananagot. Bakit? Ang kinalaban ninyo ay may papeles. Ngayon sabihin ninyo na hindi kami qualified. Sino nga bang hindi qualified? Sino nga ba ang may mga kaso na dapat harapin? Ako o kayo? Betrayal of trust and confidence. Deception. And most of all, abandonment. Sino nga bang nag-abandon na kay Apulakay? Mula noon, di ba pamilya din? Sino nga ba ang pamilya? Ang pamilya, kadugo. Ang siyang magpahanggang ngayon ang nagbibigay ng kasakitan sa taong nagmamalasakit, nagpapakasakit para lang maprotektahan ang buong mundo. Kung hindi kayo naniniwala, kayo mismo ang dadalhin ko sa bangko at kayo mismo ang ihaharap ko sa mga bangkero. At kung kayo ay merong mark at ang lahat ng kasulatan sa loob ng bangko, pasalamat kayo. Hindi namin binibigyan pa ng parusa. Pero I instructed the Central Bank of Malaysia, the Bank Negara, whoever claims automatic arrest, jailed,
whoever you are. Ganon din dapat sa Central Bank ng Pilipinas. Because the President is the owner of all the assets. Siya ang nagpalaki ng pera ng sultanato ng Suluan, North Borneo. Maraming luha. Pero pasalamat pa rin ako dahil hindi siya nagpakilala as the one. Kasi kung noon pa niya pinakilala na siya, matagal na rin siyang patay. Pero pasalamat ako na sa ngayon, at least, napoprotektahan ng tunay na pamilya. Kasi hindi kayo naniniwala eh. Sino nga ba ang inyong presidente? Remember, in every year, I celebrate the birthday of Apo Lakay. Lahat ng Apo Lakay, pinuntahan ko. Lahat kayo, nirerespeto ko sa ngalan ng pangalan ng presidente. Pero ang tanong, sino ang kinikilala ng bangko, ng World Bank, ng lahat ng major agencies? Kung hindi kayo naniniwala, dahil meron kayong kasalanan na tinatakpan sa matanda. Iyan ang rason na naghihimutok ang mga putsi ninyo. Pero kami, nananahimik. Ngayon gumawa pa kayo ng kasalanan dahil ang tanong ko sa inyo, sino nga ba ang hinahabol ng batas mula noon pa hanggang ngayon? At hindi nyo namalayan, marami na ang nakukulong. Ngayon sasabihin nyo, ako ang makulong? Ako ang nagpapakulong. Gusto nyo? Pruweba? Dahil iyan ang inuutos sa bawat presidente ng buong mundo. The head of states. Hindi nyo man lang tiningnan ang sakripisyo namin. Ang tiningnan nyo yung kakarunting pera. Mahiya kayo. Yung pera ninyo kayang bayaran, pero ang reputasyon that you ruined our lives is beyond repair for all of you. You are nothing but nothing, and you get nothing. That's all what it takes of what you are doing. You are all nothing without the support of the royal family of Lupasug under the umbrella of the divine governance. The new Makkah and the new Jerusalem will be in place. At hindi nyo na ako malilin lang pa kung kayo ang Diyos, kung kayo ang Allah, kung kayo ang Mama Mary, at kung kayo ang Queen of Universum Magnum, at kung kayo, bakit hindi kayo lumabas? Huwag niyo kaming hamunin dahil kami matagal nang pinatay ninyo sa katotohanan. Ngayon, may napala ba kayo, farm? May napala ba kayo, Malacanang? May napala ba kayo, financial team? Mula 2010, may napala ba kayo? Wala. After all, the program of the divinity rules. The program of the Lupasug Empire commenced. The program of the President of the Federal Republic of the Philippine Islands in the full recovery, restructure, rehabilitate, recovery, lahat iyan na in place na yan. The most of all is the defensive move against the aggression of the international towards Spratly, towards Ormohon. Kayo kaya niyong bantayan yan? Bakit nagpapakasapit yung matanda sa laot para lang maprotektahan tayo? Tapos ngayon, sisirain niyo lang dahil sa inyong mga pansariling kaligayahan? Huwag naman kayo ganyan. Ako sinira ako sa buong Iloilo ng taong pinagkatiwalaan ko. May narinig pa kayo? Yung mga taong nagsasabi, walang kwenta. Kayo ang walang kwenta. Iniisa-isa na po kayo. Dahil alam ko may batas na dapat mangibabaw sa katotohanan. Truth prevails. Now, if you don't believe in me, go away.
do not leave the Philippine Islands nor the Lupasug Empire, because we will run after you. No one can run, no one can hide, no one can escape. This is the virtue, this is the value of the sacrifices that I have done. Because you underestimated my capacity, you put me into the terrible shame, you put my reputation on the line. Kami pa ang rapist? Wow naman po. Tandaan nyo, isang tanong lang, sino ang kasama? At hindi nyo malilinlang dahil ang 7 MacDom ng Lupasug lumabas na noon pa pagkamatay, pagkaalis ni Ama Ali sa physical niya. Kung kayo matalino, mas matalino ang pinagbilinan. The sovereign judges, Raja Mamay and I, hindi kayo. Kung kayo nga yan, lumantad kayo ng tama. Ngayon, hawak niyo ang NBI? Give me the case. I can refute, I can dispute, I can contest, because the sovereign judge is overruling even the Supreme Court. Go to there. Go to the whole world. Because I know I can defeat you with the power and authority given to me as the Queen. Ngayon, marami kayong nagagalit. Isipin nyo lang ang day and night. Hindi kayo nahiya sa akin. Walang hiya talaga kayo. Pinanganak talaga kayo. Walang hiya. Because even the president you are trying to ruin, nanilabas ko na. Kung meron kayong presidente, labas nyo rin. Dahil talagang gagantungin yan. I can challenge you. Because ito ang magpapatunay, oh. The Palmar, the print, the thumbprints, at ang identity, at ang password sa loob. Kayong mga nangahamak. The Lord bless you if you are true. The Lord will take care of you if you have the pure heart. The heavens will protect you. Because I know, sinabi ko sa buong buhay ko, mariresolba ko ang Mindanao kung lumabas ang totoong Kiram. Lalabas ang totoong Marcos. Lalabas mismo si Benigno Simeon Aquino Sr. Sige, hamunin niyo ako, ha? Hamunin niyo ako. Dahil ang kamay na bakal, nasa kamay na ng totoong presidente ng Federal Republic of the Philippine Islands. The whole world listens to my call. Go and come now, because the new currency reset has been done a long time ago, and now the new global currency replacing the US dollar is now in the hands of the President Ferdinand Ferdinand Marcos Sr. It is all programmed and everything is in place. Refute, dispute, contest what I say, and we will see who wins. I am a winner, and I will never be a loser, because I am doing the mission that God, Allah, entrusted to me from the day I was born. Pamilya sa pamilya, hinamon at hinamon, dangal sa karangalan, integridad sa integridad, mga walang pinag-aralan, gustong lumaban dahil sila ang may kapangyarihan. Gawin na ninyo. Yun ang sinasabi ko. Nagagalit kayo dahil wala akong salita. Gawin nyo ngayon dahil alam na namin kung paano ang justisya na ipapataw sa inyo. Maraming salamat dahil dito nakikita ng buong mundo. Ang defensive move natin, lahat ng baril, ilalabas iyan. Lahat ng ammunition, ilalabas yan. Because the war is ongoing.
You do not believe me? It's up to you, because we have been fighting together with the President for so many months now in our defensive move. Kayo tumutulong? Wala ah. Militar, kung kayo naniniwala sa pagbabago, sumuporta na kayo sa totoong presidente. We've been governing as a parallel noon pa 2015. May napala ba kayo? Ang eleksyon ninyo, lahat ng corrupt leaders ninyo, hindi pa rin kayo mananalo. Because all of this has been designed for the new Makkah, the new Jerusalem, to stand up into the whole world. You have made your decision. You go to the wrong side of the wall, and I cannot stop you. DNA will prevail. Ang DNA ang magpapatunay. Kaya lahat na nagsasabi, DNA pa rin. Okay? Maraming salamat. Happy birthday, Tatang. I know you are listening. We are here. If your children in the past did not recognize you, if your loved ones abandoned you and never believe in you, we are here. The people of the Philippine Islands who believes in you are standing tall to all the world now. Welcome to the new world order. Welcome to the new golden age, the new generation. The president is in command. The sovereign commander of the military. That's why I am encouraging all of you to be one in the defense of the sovereignty. For the economic side, pag once na-release ang kaperahan, diretsuhan po tayo. Marami po akong ginagalawan. For the healthcare and learning program, lahat iyan, lahat ng sistema, babaguhin po iyan. Kaya, kayong mga nasa education, kayong mga nasa hospital, be prepared. Because, alam niyo ba bakit hindi nag-shutdown kaagad? Dahil may inayos pa ako. Pero kung gusto niyo talaga matikman, hintayin niyo ang presidente. Para matikman niyo na ang dapat ninyong matikman. Sa panlalait ninyo, sa paghamak ninyo, ang gaganda ng mga mukha ninyo, ang gaganda ng mga nguso ninyo. Pero, may ganda ba dito? Dito kayo tinitingnan. Kaya nga may pera sa wala. Go to the street and defend your right as a citizenry of our beloved promised land, the Philippines, Mindanao, Sulu, Palawan, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, and the Imperial Luzon. Kung ayaw niyo pa rin, go ahead. I will not stop you anymore. Do whatever you think is good for you, because what we are doing is documenting all of those that defy and hurt, that squeal reputation, status, and ito na. Mabuhay po ang lahat. At ngayon, buong mundo, pasalamat kayo dahil iisa lang ang DNA na pwedeng pagkatiwalaan. Ang DNA na iniwan ng matatanda.
Ngayon, kung kayo, go ahead. Kung kami ang sinasabi ninyong masasama, pabayaan nyo na kami. Kasi alam din namin kung paano gagawa ng mabuti. Behind your accusation, the more we are coming out because we know of who we are. When I am silent, that means I have many things to do. Pero kung kayo nahuhuli mismo sa akto at gagawa pa kayo ng kasinungalingan, maghanda rin kayo. Kasi ang katotohanan yan. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala sa presidente, gumawa din kayo ng presidente niyo at nang ako na mismo ang huhuli sa inyo. Okay lang ba? Dahil ako, binalidate ko si Ama Ali, binalidate ko si Mamay, binalidate ko si Apo, binalidate ko ang mga sultan. Tapos ako pang inyong i-invalidate? The question is, who are you? Pumasok lang kayo. Kami nagpakahirap 2009 pa. Lahat naman kayo, pag nakuha niyong sikreto, kayo na. Biro niyo, babaliktarin niyo ang issue just because you want to be recognized? Dahil mamumuno kayo? Ang mali ninyo, si Radya pa ang ginawa ninyong panangga sa atin. Ngayon, ang hindi niyo alam, dokumentado si Radya. Ngayon, yung mga perang nakuha sa inyo, ang hahabulin natin mula 2010, ang mga nagpresenta ng mga financial team, ang nagpresenta na may appointment na president for the transitory form, si Janet Valdebarona, inaantay ko pa siya. Kasi titingnan natin. Ngayon lahat na ng appointed, nag-resign, and salamat, ang natira, ang presidente. Salamat. Kasi dito nakakagalaw ako dahil ang World Bank malakas, sovereign, ay nandito. Ang United Nations Royalty, Lupasug Empire, nandito at susulog. Ang pasilidad yan, continuous yan. Na maraming nagsasabi, IT na naman. Problema nyo yan. Bakit? Hindi huwag kayong kumuha ng ID. If you have the complaint, file it in court. And we will see. Bago kayo umakbang, siguraduhin nyo na hindi kayo matatalo. Yun lang. Okay, so all of this, lahat ito, pasalamat tayo. Tatang, marami na tayong kalaban, pero ang nagmamahal sa iyo mula sa pusod ng ligwasan, the Sultan, Yang Sultan Ahmad, Pasandalan, highly support you. Just now, I have received a call from Palawan. The entirety of Palawan support the President. The entirety of Soksarjan, with Sultan Pokan Marangit and Dato Abdillah, with the Special Force, support the President. With the Sultan of Lanao, Sultan Amiril, support the President. The Sultanate of Sulu and North Borneo, up to the Southeast Asia, the backbone of the President, is now fighting for the total operation, for the total implementation of truth and justice, of peace and order. The Sultanate of Visayas, we have Sultan Jerry and Sultan Edgar Lopez. Please tell the people, unite. Lahat kayo dyan, Princess Lucia, grabe na ang kasiraan sa iyo, pero
nandito ako. Lahat ng nagsasabi sila, lumantad na sila. Manang Norma, lahat kayo sa Iloilo, alalahanin niyo ang tindi na naging resulta. Pamangkin ko, naging traidor dahil sa paniniwala na hindi nila natanto. Kaya ngayon binabaliktad. Sige lang, basta ang sa akin, pinapauwi ko sila kung saan sila nanggaling. I don't want to be part of anything that will cause any trouble and chaos. As the Queen Elizabeth III, marami kayong claimants, pumunta kayo sa England para maintindihan ninyo. At least this time, I can thereby say na panalo natin. So as a queen, I'd like to give my special message to the President of the Federal Republic of the Philippine Islands and the King of the new generation, together with Raja Mamay. I wish that you will survive more, 100 years more to come, so that we can fix the entire world. And I wish to say congratulations for being firm, for being calm. And one thing, I just want to tell you that they are just waiting for one shot from you. With all of these things happening, our dear President, you have sacrificed so much. You have offered your lives many times, wherein many times you have been killed, and now you are being killed again. But we are here to stand side by side with you. They will produce a Ferdinand of their own, but I am here to validate whoever they are. As I am with you, in front of you, back, side by side. Let's do it, and let them feel the true love and compassion. If they don't believe, ignore them and give them nothing, because they don't even respect of who you are. It's the same thing happened to me and to the Raja. How they maliciously maligned our credibility. So all of this, I know that it is over, and I am now blackout city. Pumahal na rin na. Okay? So, ako pala ang nawala because napindot ko. I am just trying to be with Apo. I never called you. I never really have the time to talk to you. But this time, at least you will know that in all my life, all we want is for you to survive all this ordeal, tribulations, sacrifices, the pain, and all of this. Ama Ali now beside you, and how they make stories to let people believe in them. But they didn't know that I have built my defenses strong enough to topple them all. This is what we call the sweet revenge of the family. And it is going to happen.
Because whoever believes in us is our family. Whoever denounces us and whoever will hurt us. As you say, love the sinner but hate the sin. But I must also ask you that divine justice still prevail. Nonetheless, we have the same heart. We always forgive, but this time, so hard to forget, wherein they campaigned themselves in all the GC that the president that I have is not true. And they have their own. So now the challenge is, bring their president in front of the public of the Malacanang and the Luneta, and we will validate them. First, if they are recognized by the central banks in all the major agencies of the global financial system. Second, if the military will support them. Third, if the government will continue to support whoever they are. Because right now, the final countdown is already declared. Our dear President, the world needs you. The entire global earth needs you. The heavens, the earth, and below the earth. We have fought so hard. We never tell them, but I know that many of us just keep silent despite of all the bullying that they have done. Pero kaya natin. Yan lang ang masabi ko, kaya natin. We are waiting for you. The bank just waiting for you. Because I have done my assignment. I am a messenger of yours. That's all what I did. But I never claimed. Because all the assigned account to me, I have returned it to zero to the mother account. And I thank you for teaching me that any stint of greed will never be a part of it. As a queen and as the trustee of yours, I will always hold to that teaching. Thank you so much, our dear President. Bless you. Mabuhay. Thank you so much, Queen. So,